At eto pa, tingnan nyo, no? Yung mga fake news. Kasi, ang basa ko at ang narinig ko doon sa mga vloggers po, no? Kay Lamima Alicia, napanood ko yung kanilang mga vlog na meron daw pong nasa loob ng PCO na nagiging leak at sinasabi nila may puting ahas daw. Baka siguro umabot na din doon yung pondo ng China para gibain. So ngayon, nabubuko ho, mga kababayan. At nakikita nilang merong isang tao na magbubuko sa kanila or magpapangalan sa kanila. J. Ruiz sa ginagawa Ano po? Yan. Siguro, naku si J. Ruiz papasok. Yari tayo. No? Birahin na agad natin. I-fake news na agad natin. Gibain na din na agad natin. I-destab na agad natin. Ang sabi pa is, kumbaga, puting ahas daw, puting ahas yung nado sa PCO. No? Matandaan nyo ho, 2 araw o 3 araw makalipas, meron pong mga pinagre-resign sa PCO, si E.S. Bersamin. Eto, para mas maliwanag po, ipapaliwanag po ni Secretary J. Ruiz, mga bossing, kung paano pong destabilisasyon yung ginagawa sa kanya para hindi siya tumuloy, no? Na pumalit doon sa PCO. On my 8th day, 8th day, may ganito ng storyang lumalabas. Ano to, demolition job? Fake news ba to? Ano ang dahilan? isang demolition job. Ito ang nakikitang motibo ni Presidential Communications Office o PCO Secretary J. Ruiz sa ginagawang pagpapakalat ng isyung nagmamay-ari siya ng isang media firm na nakakuha umano ng mahigit 200 million pesos na kontrata mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Wala naman daw ho. Wala naman daw ho, mga kababayan. Nangyari umano ito bago siya maupo bilang kalihim ng PCO. Giit ni Secretary Ruiz, hindi siya nagmamay-ari ng nasabing media firm, kundi kinuha lamang siya bilang authorized representative sa isang joint venture agreement sa PCSO. Ako, baka mamaya ang gawin ng mga DDS na naman ho nito, gagawa na naman ho ng mga kopya yan. No? Gagawa ng mga kopya yan. Tapos, ang gagawin nila, bubutasan ng puncher yung kopya na yun. Tapos ipapakita kay Ronald Bato de la Rosa. Boss, ito talagang kasapi yan. Talagang isa siya sa may-ari. Si J. Ruiz. Paano mo nasabing legit to? Aba, hindi mo ba nakikita? Paano nga? May butas ng puncher yan. Oo nga, no. Tara, dalhin natin sa Senado to. Di ba, Ai Chang? Tara, i-hearing natin to. Ayun, naloko na po. Aksaya na naman sa pera ng taong bayan. Pagtatry na naman para mapabagsak kung sino yung gusto nilang pabagsakin. Yung mga pahiring-hiring po ni Bato, wala po tayong napala dyan, mga bossing. At halatang halata po, no? Lalo na yung kay Buloyski, na isang araw bago mahuli si Buloyski, mga kababayan. Biglang sabi ni Bato, Bato, Bungo at si Robin Padilla. Sugod sila doon sa Davao. Pinapahinto si General Torre. Hindi huminto yung mama. Kinabukasan, huli. Si Kibuloy. Mga boss, gagawan at gagawan ng peki ito, mga kababayan, para wag matuloy. Di ba si Maharlika galit na galit dito kay J. Ruiz? Siguro nga, kung sino man yung nandiyan sa loob ng PCO, mga bossing, baka dahil wala na nga talaga silang makukuha. At ayon po yon doon sa mga vlog nila Mima Alicia. Sabi ni Spreketik, no? Matic, authentic kay Bato yan. Basta may butas ng puncher. Sabi ni Ron Principe, Prince, Principe din. Ano lang in English lang. PDP padapa, suka party, wala ba? Wala na yan. Tuloy. I never owned a single share of Digital 8. So maliwanag po yan. Ang ikinalulungkot ko lang dito po ay, alam mo, napakabigat po ng akusasyon. Ito nga yun nandito siya. Sabing ganun dito, parang tumama sa loto. Ayan. J. Ruiz
company bags 206 million contracts from PCSO. So, grabe, ano yung paratang? Mismo, pinangalanan siya. 220 million pesos ang ibinulsa o ang ibinag o inuwi. Oh. Ayon sa PCO Secretary, pinag-isipan niya na magsampa ng kaso laban sa anyay nagpapakalat ng fake news. Ngunit nagdesisyon siya na iatras ang planong ito. I was contemplating siyempre yung una mong reaction, di ba? File a legal action against these purveyors of fake news. Aha. Pero nung naitulog ko, naisip ko, baka naman lalo lang tayong madistract. Madistract tayo sa focus na ano ang kinakailangan gawin bilang Presidential Communications Office. Ayan, baka isang distraction din ho yan, mga kababayan. Sabi ko nga ho sa inyo, di ba, ginugulo sila nung mga kalaban para mawala sa focus kung ano talaga yung gagawin nila. Oh. Sabi ko din sa inyo, di ba, ang isang giyera, kumbaga, ang ginagawa ng mga kalaban, hayaan mo silang magkagulo-gulo doon sa kanilang teritoryo. Sila mismo mag-away. Para sa ganon, mas malaya tayo na makaatake sa kanila, mga bossing. Hinala pa ni Secretary Ruiz, may kinalaman din ito sa napipintong pagbabago sa PCO. Ayan. Meron kasing mga mangyayari dito Ayan. na kinakailangan kong gawin. May mga tatanggalin, sisipain, paalisin. Merong balasahan na mangyayari. Aha. May ang utos ng Executive Secretary, lahat. Ni ES Bersamin, lahat. Sino kaya yung mga yun, ano? From director up, kailangan magsumite ng courtesy resignations. Wow. I don't know kung bakit I don't know, meron akong slight na siguro kung bakit nila ginagawa to, no? Nanindigan naman ang kalihim na patuloy niyang gagawin ang kanyang trabaho, lalo na ang pangangampanya laban sa fake news. Yan. Nel Maribuhok, UNTV News. Pero tignan nyo, mga kababayan, kung sino yung mga tumitira o bumabanat dito kay Atty. Claire Castro at dito kay Jay Ruiz. No? Yung mga tao na yon na bumabanat doon sa kanilang dalawa, natatakot ho na magkaroon ng, kumbaga, titingin o po-focus sa mga vlogger para maiwasan po yung mga fake news. Yan po ang kinatatakot nila. Kaya ang ginagawa nila, panay lang po ang banat dito kay Jay Ruiz. Tayo mga boss, hindi naman No? Actually, kinocongratulate nga po natin si Atty. Claire Castro at ito pong si Secretary Jay Ruiz, mga bossing. Bakit to? Kasi ayaw din natin ng mga fake news. Kung napapansin nyo yung ating mga vlog, yung ating mga binibigyan ng reaksyon, yan po, kagaya niyan. Galing po doon sa malalaking mga media. Hindi po tayo yung nagpapasikat na, eto, meron kaming nasaga, may naamoy kami, ganyan. Wala po. Karamihan po ng ating mga binibigyan ng reaksyon ay naibalita na po ng mainstream media. Di ba? Karamihan naman po yung mga naglalabas ng mga, eto, ganito, ayon po sa ating puting ahas. Di ba? Ayon po sa ating puting ahas, ganito po. Yung mga walang katotohanan ng mga vlog na naiisip natin kung bakit ho nila ginagawa yon, kasi baka merong pondo na nakakarating nga sa China. Nakakarating galing sa China. No? At kapag ka sila hindi nakapag-vlog sa isang araw, hahanapan sila ng vlog. So kaya po walang makitang, kapag ka walang nakitang mga ganitong mga balita o mga balita na papabor po doon sa kampo nila, gagawa na lang po ng fake news. Napipilitan na lang pong gumawa ng fake news. Bakit to? Kasi nga, baka mapagalitan ng mga boss dahil bayad sila. Di ba, mga bossing? Tayo, okay sa atin yan. No? Ma-regulate, mabawasan yung mga nagpe-fake news.